tandaan ninyo kung saan nyo nilagay yung folder na kinreate nyo. Please, tandaan po ninyo kung saan yung folder na ginawa ninyo, kung saan nyo siya nilocate. Kasi, parang kasalanan ko pa yan sa dulo. Minsan ko po nilagay yung folder ko. Parang, nandiyan ba ako sa tabi mo nung ginawa ko yun? Hindi. Wala. Okay, tandaan ninyo. Yung iba, ginagawa nila, nilalagay nila sa pictures, o makita yung picture ko. Kaya naman nilalagay nila sa local disk C. Dito sila nag-create ng folder nila. Ayan. Basta alam nyo lang guys kung saan ninyo nilagay or kinreate yung inyong folder. Sa akin, dito ko na lang sa desktop ilalagay. So, new folder. So, it's up to you. Ang gamitin nyo na lang na folder name is your surname. Sa Comlab natin, hindi po tayo nakadomain. What do I mean na hindi tayo nakadomain? Shared tayo. So, yung computer mo, access ng ibang estudyante. Okay? So, may mga ilang estudyante na sobrang gakulit, nagdi-delete ng file. Okay? May mga ganyan talaga dito. Kaya, after ninyong mag-create ng program, if gusto ninyo na meron kayong backup or kopya, i-save nyo siya sa OneDrive or sa flash drive. Kung may flash drive kayo. Okay? Kasi nga po, na-access yan ng ibang estudyante. And after ninyo, or after kung ma-checkan yung hands-on activity ninyo, ipapadelete ko yan sa inyo. Dahil nga, na-access ng ibang estudyante. May mga mauutak na estudyante dyan, ang pinapacheck sa akin, gawa ng iba. Yes, na-experience ko na po yan. Ang mga tatlong itlog ko sa likod. Ang bibilis, yung mga papansin, nag-chichismisan lang yan sa likod, nanonood na NBA, na mga nasa likod yan. Tapos kapag checking na, tapos na sila. Tapos makita mo, yung na-checkan mo na nung unang section, yun din yung gawa nila. So, syempre, pag ganun, alam mo na kakalabasan ng grade mo. Huwag ka nang mag-expect ng DOS sa akin. Okay? Ayan. So, for example, dito lang sa desktop ko, Cabalas 3. So, may folder na ako, Cabalas 3. Balik ako kay Visual Studio Code. Punta ako kay File. Lakihan ko. Ang pag-zoom kay Visual Studio Code, guys, Control+. Okay, Control+. Ay pa, nawala yung aking tabs. So, punta ako kay File, and then open folder. So, pwede rin dito. Pero, para mas masanay kayo, File, and then open folder. So, hanapin nyo, dito na po tayo nagkakatarantahan pagdating sa hanapan ng folder. Okay? So, ma'am, saan po nilagay yung folder ko? Ay, hindi ko alam, be. Wala ka, gumawa ka na lang ng bago. So, ito sa akin, nasa desktop lang siya. Cabalas 3. Select folder. So, every time na meron kayong activity na gagawin, dyan yung makikita sa folder nyo. Okay? So, dyan. So, makikita nyo dito sa side na to, meron na akong folder dyan. Click nyo lang yung new file sa tabi ng pangalan or ng folder name. Huwag po ito kasi new folder yan. Ibig sabihin, naglalagay kayo pa ng isang folder sa loob ng folder nyo. Kapag file, gagawa na tayo ng ating class. Ang sarili natin program. So, kapag nag-new file tayo dyan, ilalabas na pa ng text box sa gilid. And then, that's the time na pwede na kayong mag-declare or mag-create ng class ninyo. Halimbawa, hands-on HOIF 31. 31 kayo, no? .java. Always provide extension name. Kapag Java po tayo, .java. Kapag Python, .py or .py. Okay? Kasi si Visual Studio Code, pwede siya sa iba't iba pang programming language.
dito.java yung gagamitin natin. And then click enter. Tcharan! Walang laman. Ganyan po si Visual Studio Code. Madamon. So, tanggalin ko yan. Sa ibang compiler po, or sa ibang IDE, may supply na syntax. Dito kay Visual Studio Code, wala. Pero may shortcut. Okay? Unang-una dapat ninyong matandaan ay mag-create ng class. Okay? So, type nyo lang dyan class, may lalabas na options. So, pindutin nyo lang yung nasa baba. Pwede nyo namang i-type to agad, pero tatandaan nyo. Public class, HOINF231, open and close curly. Ito guys, huwag kayong decision sa buhay ha. Kung ano yung file name nyo dito, yun din to. Huwag kayong decision na gusto nyo, ang nilagay nyo dito, HOINF231, tas dito, sample. Hindi pwedeng ganun. Error. Okay? So again, ito yung ginawa ko. Nag-type lang ako ng class. Antayin yung lumabas yung mga options. And then, click nyo lang yung nasa baba. Hindi ito ha, yung nasa baba. So, makita ninyo, merong green part dito. Line 1, 2, 3. Ayan. Line 1, 2, and 3. So, yan yung sakop niya. Yan po ay tinatawag natin na comment. When we say comment, it is just a note na walang silbi sa system natin. So, pwede nyo siyang burahin. Okay? Ang pag-comment po natin, halimbawa, maglalagay ka dyan, gusto mo maalala, double slash, main class. Wala yung ambang. Okay? Note lang yan. Alam yan ni compiler na, nilalagyan mo lang siya ng note para hindi ka mag-count. Okay? So, after ng class natin, papasok tayo kay main method. Nasa loob siya ni class ha. Partner yan guys. Kapag may open, may close. Ito ay nagtatago dito kung minsan. Mahirap din yan hanapin kung minsan. Basta tandaan nyo lang kung ilan yung bilang ng open sa taas, yun din dapat yung bilang ng close sa baba. Na-example or na-experience ko na po yan last Tuesday sa ibang section. Naghahanapan kami ng curly brace. Doon pa lang sa Hello World, naghahanapan na kami ng curly brace. Okay? So, kapag nawawala ang isa, hindi sila mabubuhay nang wala ang isa't isa. So, dapat nandyan sila palagi. Next, nasa loob po ni main class, si main method. So, comment lang yan ha. Pwede yung wala. So, kapag kailangan nyo si main method, type nyo lang main. Pwede naman din hindi. Kung magaling ang memorization ninyo, ayan. Kapisaduhin nyo yun. Public static void main string args, open and close, curly brace. Okay? So, makita ninyo, meron din siyang open and close curly brace. Ayan siya. Case sensitive po tayo ha. Hindi pwedeng capital T, small e, ay capital S. Kapag ganun guys, tignan ninyo to. Namumula. Kapag namumula, it means error. Pag tinutok nyo yung cursor ninyo dyan sa namumula, meron siyang guide or tip. Ano yung error mo? Syntax error on token public. So, dapat public expected Java. Small p lang siya. Kung iintindihin ninyo yung tip sa taas, kapag tinutok ninyo yung cursor nyo doon sa error, madali ninyong madedetermine yung mali ninyo. Kung iintindihin at hindi mapipressure ha, kasi nangyari rin yan last Tuesday. Miss, bakit ganito? Namumula. Nagpa-activity na ako. Madami pong naka-65. Awan nito. Last Tuesday. Okay? Pero marami rin nawang naka-100. Marami rin naka-0 dahil absent sila. Na walang excuse rin. Okay, so parang sakto lang.
na tayong main class, meron na tayong main method. Lagay tayo ng statement sa loob ni main method. Always tayong nag-i-start or naglalagay ng statement sa loob ni main method. Kasi nga main siya. Sa kanya ang unang basa ni compiler. Minsan may mga estudyante itong main method ilalagay sa labas. Okay?